tawaging ama dito sa lupa ayon sa Biblia. Brother Jared, mag-start na ang iyong time. Ako tayo Go, pala. sige. Okay, Sumayin timer niyo starts. po sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos at pag-ibig ni Kristo nawa po ang manatili sa atin. Ngayon ay patutunayan natin ang isa sa aral ng simbahan na pilit ginigiba ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, yung pagtawag ng Ama sa pananampalataya sa ating mga kaparian. Unahin muna natin i-refute yung kanilang binabasa sa 23:9 ng Mateo. Yan kasi ang kanilang argumento na huwag ninyong tawagin Ama ang sino man tao sa lupa sapagkat iisang inyong Ama sa makatwid bagas siya na nasa langit. Pag sila ang nagbasa na hindi nag-compile ng Biblia, magkakaroon po ng kontradiksyon. Dahil una, pag i-general natin yung 23:9 ng Mateo, ano nang itatawag mo sa papa mo? Mama. Pag ginawa nating literal yan, anong itatawag mo sa iyong mga tito na mayroong anak? Tita. Ilalabas, bakla naman ang tito mo, bakla naman ang papa mo, kung i-general natin yan. Kaya kailangan nating malaman yung context para hindi tayo ma-out of context. Bakit? Dahil ang 23:9 ng Mateo, ang kausap po dito, yung subject of the sentence, sa kapitulo 20, sa 15, ay yung mga iskriba at pariseyo na paimbabaw. Sa papaanong paraan sila naging paimbabaw, maliwanag na hikayat sila sa kasinungalingan. At isa sa uri ng kasinungalingan na kanya namang natutunan sa 1:25 ng Roma, yung pagsamba sa nilalang. Ano bang ginagawa ng mga iskriba at pariseyo? Bakit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na huwag tawaging Ama? Ang context niyan, yung mga iskriba at pariseyo ay parang tinuturing na nila na Diyos sa langit ang kanilang mga guro, ang kanilang mga pare. Bakit? Dahil ang ginagawa nila, 23:15 ng Mateo, ginagawang makaiba yung anak ng impyerno ang kanilang mga inaakay. At isa sa uri ng manifestasyon ng pagiging anak ng impyerno sa 1 hangtod sa 25 ng Roma, yung pagsamba sa nilalang. Nakilalanin mo yung guro na parang ama sa langit. Wala naman doktrina niya ng simbahang Katoliko na ang mga pare, Diyos Ama. Ngayon, bakit tinatawag na Ama? Samantalang ang sabi sa 23:9 ng Mateo, huwag tawaging Ama. Dahil ang konteksto po niyan, ayon rin sa mga Bible scholar na hindi Katoliko, yung mga iskriba at pariseyong sinasabihan ni Kristo ay itinuturing ng parang Diyos sa langit ang kanilang mga guro. Bakit? Dahil sa 23:15 ng Mateo, ginagawang makaiba yung anak ng impyerno. Ewan ko lang po sa kanya. Ano? Sa papaanong paraan ginagawang makaiba yung anak ng impyerno? Sabi ni Apostolo Pablo sa 1:25 ng Roma, ulitin natin, sa pamamagitan ng pagsamba sa nilalang. At sa uri ng pagsamba sa nilalang, yung kilalanin mo na parang Diyos na sa langit ang iyong mga guro gaya ng iskriba at pariseyo. That is the context of the 23 verse 9 of Book of Matthew. Dahil kung literally speaking natin yan iintindihin gaya ng nasa utak niya, anong itatawag mo sa tatay mo? Nanay! Anong itatawag mo sa tito mong may anak? Tita! At magkakaroon rin ng kontradiksyon sa Biblia. Bakit? 5:13 ng unang Pedro, si Pedro tinawag na anak si Marcos. Nung tawag ni Marcos kay Pedro, ngayon tinawag siyang anak, Tita Pedro. Bakla naman si Apostol Pedro nun, yung Pedro mo na lang yun. Kaya ang tawag ni Marcos contextually ayon sa talata, Ama sa pananampalataya si Apostol Pedro. Nasa hula. Nice! Dapat propeta ka, alam mo yan. Nagtaka ko, di mo alam eh. Sa 22:21 ng Isaiah, sa bibigyan ng susi, tatawagin ka ba? Hindi susi ng kotse. Ano? Yung sisi na yun, it symbolizes the authority na binigay kay Pedro. Ngayon, kung ibinigay kay Pedro ang susi at ang bibigyan ng susi, tatawagin ka ba? Anong tawag natin kay Pedro? Papa o mama? Papa! Kaya dyan pa lang, kung gagawin nating literal ang 23:9 ng Mateo, kontra-kontra na sa Biblia. Pag naniwala kayo sa kanya. Pero pag maniwala kayo sa simbahan na siyang naglagay sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Dahil una, ang context noon ay pumapatungkol sa iskriba at pariseyo. Dili sa mga Kristohano. Hindi rin sa'yo, dahil hindi ka naman Kristiyano. Kristyanuhan ka lang. Pangalawa, kung yun ay gagawin nating literal, magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Ano pa? 2:13 ng unang 1. Si Apostol Pablo o si Apostol Juan, tumawag ng Ama sa mga apostoles. Sinusulatan ko kayo mga ama. Ikala ko ba bawal? Ba't si Apostol Juan nagsulat? Sinong paniniwalaan natin? Siya o ang mga apostoles? Ano ba ang mga apostoles? Isa si Apostol Pablo. Dito po sa ating mababasa, sa 15:16 ng Roma, upang maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hintil, gumanap ng tungkuling pari. Ibig sabihin ng mga apostoles, una si Apostol Pablo, pare. Ngayong pare, anong tawag sa kanya?
Basa, verses ito. Maganda ipatato mo. Ano sabi sa 4:15 ng unang Korinto? Sapagkat bagaman meron kayong 10,000 tagapagturo kay Kristo, hindi naman marami ang inyong mga ama, sapagkat ako ay naging ama ninyo sa pananampalataya. Patay ka. Ngayon, kung tutol ka dito, mag-time travel ka, sampigahin mo si Apostol Pablo. Bakit? Dahil si Apostol Pablo naging ama, si Pedro naging ama. Kung gusto mo ikaw, kunin mo yung susi kay Pedro kung makuha mo. Di ba? Kaya, Time. maliwanag na maliwanag, natindigan natin. Hindi masamang tumawag na ama pagdating sa pananampalataya, lalo na sa mga kaparehan. Kaya kung tutol ka dyan, tutol ka sa doktrina ni Kristo. Kung tutol ka dyan, tutol ka sa doktrina ng mga apostoles. Lalabas lang yan, kaya ka kumontra. Pinalabas ko, anti-apostoles ka. Propeta, 24:24 Mateo, hula ang propeta. Bakit? Dahil hindi niya alam yung hula sa 22:21 ng Isaias, paano naging propeta yan. Revelation lang pinagpukusan. Sinali pa si Manny Pacquiao. Anak ko. Dapat sinali mo rin si Kuya Will. Diba? Kaya yan po ang argumento ng simbahan. Pagpasensyahan mo na, Prophet Louie, kailangan ko lang talaga maging mabagsik. 4 minutes na. Ano? Pagpasensyahan mo na kung nakasabi ako sa iyo ng masakit. Dahil masakit ang katotohanan pero hindi papasa sa iyo. Dahil ang ating argumento sa 7:17 ng 1 sa turo. At isa sa turo, sa Ikalawang Timoteo 3:16 ay pagtuturo, pagsansala at pagsaway, at isa sa kaparaanan ng pagsaway. Sa 12:9-1:13 ng Tito yung may kapagsikan. Sapagkat hindi magigising ang isang tulog pag hindi mo sinampal. Amen! Amen! Kaya kailangan muna kitang sampalin ng tunay na aral. Ano lang to, para sa basketball may sikuhan, pero walang suntukan. Depende na lang kung suntukin mo ko. No? Kaya yan po ang argumento ng simbahan, argumento ng mga apostoles para hindi po kayo maligaw at ating natindigan ngayon. Moderator, rule na tayo. Cross-examination. Okay, time. Okay, salamat Cross. sa 10 minutes stand ng ating kapatid na Brother Jared ng Catholic Crusaders. No? Sa kanyang tema na papatunayan niya na ang mga pari ay pwedeng tawaging ama dito sa lupa ayon sa Biblia. So this time, dadako naman tayo mga kapatid sa paggisa ng ating kapatid na Prophet Louie. So galing pa ito sa Negros, Bacolod, pero dito na Cebu. Dito na sa Cebu. So gigisahin si Brother Jared, gigibain ni Prophet Louie. So punta na tayo sa 10 minutes cross-examination. Timer. So unang tanong, Timer starts. Start now, okay. Okay, ngayon patunayan ko na napakasimple lang na debate ito dahil number 1, ang pari lang ang Objection, tukoy Moderator. ko. Objection. Post ako time. Bakit? What is your objection? Objection, Moderator. Huwag ka makakomentaryo. Ang karapatan mo magtanong ko sa I am under cross. Okay, Di ba marunong yan? Ano ba? Sabi ko ako magsalita kayo ron. 5 minutes. Sinabi ko cross-examination. So cross-examination. Magtanong ka muna. Tanong ka muna. Sorry. 10 minutes. Sorry. Sorry, sige. Uulitin Sige, ko. sige. So, Okay. ipatuloy na yung time. Tanong. Nakapos yung time na nakapos. Tanong pala. Sorry. Sabi ko 5 minutes. 10 minutes. Okay. Dalago tayo ulit sa tanong. Okay. Cross-examination. Okay. Sige. Yung role mo yung magtanong lang. Tanong lang. Mag-start ng iyong oras. Timer starts. Okay. Now, time. Go. Brother Jared, now, number 1, hindi ako tutol na may tawagin pare, Ayun. Father, hindi. Father, kahit dito sa mga bangkita lang, Salamat. may tinatawag Father. Objection, Moderator. Kaya, time, stop. Objection, Stop. Moderator. Ang tungkulin niya magtanong. Mamaya ka mangomentaryo. I am Okay, under. okay. Sabi ko Okay, sa'yo, okay. mag-aral Sige. ka ng debate. Yo. Wait lang. Hahamon-hamon ka, di ka pa Yo. Ay, nako. Wait lang ha. Ano nito yan? Pag may mag-object, Anong mag-stop tanong, muna. Mag-stop muna. Pag Oh. mag-object yung kabila, mag-stop muna. Okay. Tapos mag-counter objection ka. Pagkatapos ng kanyang tanongin mo siya, bro. Tapos tanongin mo siya. Sige. Dapat respetuhan yung moderator ha. Pero may explanation ko yung tag ha, Yes. bago magtanong ha. Yes. Mau to i-explain. Anong na, mapupusin yung oras? Yes. Wait lang. Tanong na. Okay, Uno. yun ang tanong ko. Oh. Marami dito sa Cebu tinatawag ama. Oh. No? So ang pag sinabi hindi naman siya pare, walang problema 'yun, di ba? No? So ang patunayan mo diyan na yung tinawag talaga
father, yung pare mismo. Kasi yung tatay ko, tatawagin ko pa talaga Tanong. tatay. Tanong. Tanong ko dyan, patunayan mo, pare ba yung tinawag doon na pare na sinabi mo? Okay, ito ang sagot. Kung nakinig ka sa akin, naintindihan mo yan. Napapaghalata ang bula ang propeta King. Bakit? Si Apostol Pablo na tinawag na ama, sa 15:16 ng Roma, dapat alam mo yan, propeta ka eh. So, Hindi ngayon naman ako pare yan. Ngayon lang ako nakakita ng propeta, hindi marunong sa Biblia. Saan ka nakakuha ng pagka-propeta mo? Sa Avon na magazine? O ito sabi, o ito, upang maging lingkod ni Kristo Jesus, sa mga hindi gumanap ng tungkuling pari. Pari! Hindi pare! Hindi pare yung sinabi mo. Yes. What is your objection? Gusto yata niya madre, Hindi pari. pare ang tukoy niya, ang tukoy kong pare. Wait lang. What is your objection? Hindi pare yung sinabi niya. Yung sabing sa nabi, patunayan niya yung pare. Dahil wala akong pakialam, question. tawagin sa tatay ko. Next question. Yes, sige. 1 minute pangutana. 1 minute to. 1 minute to. Wala man na human ang tubag ni Jared. Hindi kayo pwede magkaano kung Nag-object man. Oo. So, pati ba sa next question. Ganito ha. Pag sumagot na ng categorical, so wag na lang tayo mag-object kung sinagot na ng categorical yung question mo. Okay. So, hintayin lang natin na sumagot yung katunggali ng 1 minute. So, respetuhin na natin yung sagot, no? Yung mahirap na At least, tanong. ang tanong ay categorical, sasagutin ng categorical. Pero kung hindi siya sumagot ng categorical, sample yes or no, so pwede ka mag-object. Yun. 26 seconds So, next para question. sagutin yung tanong, no? 26 seconds pa para sagutin yung 20 tanong. seconds, 20 Okay, seconds. 26 seconds. Maliwanag, si Apostol Pablo na tinawag na ama, ayon sa 4:15 ng unang Korinto o Father, maliwanag na maliwanag sa Roma, ay pari o may tungkuling pari. Alam nga namang madre. Ikaw na lang magmadre, ganun-ganun ka dyan, tapos may rosaryo ka. O kaya, maliwanag na sagot ang tanong. Next question, Next please. question. Yung mahirap. Next question. Next question. 1 minute na question. Sumagot na siya. Next question na. Tanong. Tanong. hindi ko makakontinue sa kanya, no? Question lang yun. Huwag ka mag-commentary. May stand ka man, rebuttal mamaya. Magtanong ka sa kanya. Sige. Ano? Second question. Saan na lang verse na nakalagay pare yung sinabi dyan na ano? Saan verse na sinabi pare dyan? Saan? Meron na. Oo, Sagot. sige. Ang sagot. Sige. 15:16 ng Roma. Verse ba to? Verse. Hindi to page ng dyaryo. Eh dahil kung chismis-chismis lang tayo dito, ang dami kong dyaryo dito. May sexing babae pa. Ito sabi, upang maging lingkod ni Kristo Jesus sa mga hintil, gumanap ng tungkuling pari. Sino yon? Maliwanag na maliwanag sa 4:15 ng unang Korinto si Apostol Pablo na naging ama sa pananampalataya. Nasagot ang tanong. Next question. Next question. Ay, ano yan? Bible, King James? Tagalog na, saka ba naman nakita King James? Tagalog. Wait lang. Sumagot ka. Hindi naman kasi makikita. Wait lang. Bago lang tayo nagsabi na kung ang tanong maghintay ng sagot. So huwag muna tayo mag-interrupt, no? Kasi mamaya din hindi na natin siya papinterrupin sa sagot. Okay, so ulitin natin, i-repress natin yung wait na. Ulitin natin. Ulitin natin ang i-repress natin yung tanong ni Prophet Louie. Okay, please question Prophet 1 Louie. minute question. Go ahead, bro. Go ahead. Tanong. Yung paano nyo napatunayan mga pare? Number 1, dapat ang tinutukoy mo dyan ay is appointed na naging pare. Yun ang tanong ko. Yun ang tanong ko. Yun ang tanong ko. Yun ang tanong ko. Appoint? Oo. Sige. Paano naging pare? Dahil Okay. Paano naging tanong ha? Ulitin ko. Paano naging pare? So yun yung tanong ni Prophet Louie. Sumagot ka Timer ng 1 starts minute. now. 1 minute. Ito, sabi, babasahin natin paano. Ito, baka gusto rin magpare, kaya tinatanong niya paano. Ito sabi, upang maging lingkod ni Kristo Jesus sa mga hintil, na gumanap ng tungkulin. Sino nagbigay? 2:13 ng Filipos ang Diyos. Diyos ang nag-appoint. Palibasa nag-appoint sa si Satanas. Next question. Next question. Next question. Next question. Yung mahirap naman. wala na ako question. Wala na. Okay, salamat sa cross-examine ng ating kapatid na Prophet Louie. At salamat din kay Brother Jared ng affirmative. No? So, wala ko open. Ako wala open. Marag dili man din mo. Dili. Ikaw na yan. Ikaw na kayo. Dito naman na. Hindi, okay. So walang
walang bias dito ha. Okay, okay. Kinaklaro ko lang na pagkatapos niya mag-stand, ikaw naman Okay. Sayang yung... Okay. Okay mga kapatid, Kuman nila ha, mamunta na may audience ha. Okay, may problema. So, ngayon mga kapatid, Ay, 10 minutes ko, 10 minutes. Okay. so pakinggan po natin si Prophet Louie upang gigibain niya yung stand ni Brother Jared, no? Na ang mga pari ay hindi pwedeng tawaging ama dito sa lupa ayon lang sa Biblia na kailang nakapagsunduan. So mga kapatid, ating pong palakpakan, Prophet Louie. Timer starts now. Time start now. Magbibigay ako ng magbibigay ako ng isang propesiya about sa church, no? Kasi kung tumatawa si Brother Jared, napakaganda niyan, no? Bro Jared, dito ka muna. Dito ka muna. Yung propesiya is hindi lang hanggang sa statue sa Babylonia na tinamaan ng bato. Objection, moderator. Wait lang. Sa stand is wala tayong objection. Bro, wala po tayo. Wala. Okay. Wala sa tema, moderator. Hindi, mahulog na yan, papunta yan dyan. Huwag kang magmadali. Ayan Huwag ka lang umiyak. So, Sarado ka lang. dito ka. Respeto mo natin yung moderator. Tama na. Mawan voice na rin ko sa'yo. Wala na. Meron tayong propesiya. Meron tayong propesiya. Yung statue sa Babylonia is iba't ibang kaharian, ulo, katawan hanggang paa. So, sa inyong mga Katoliko, yes, kayo ang bato na tumama sa isang revolto, kaharian, no? Propesiya. Pero ang propesiya natin is ang bato is naging isang malaking bundok, isang malaking Kristiyano, isang templo ng Diyos na walang wool, walang dingding. Yun ang yun ang pagkakamali nyo dyan. So mga Katoliko, kung sasabihin nyo na ang templo nyo is templo ng Diyos, pero kung buksan mo ang propesiya, ang simbahan ng Diyos, is walang wall daw, dahil ang dingding, ang wall daw na apoy ay ang Diyos, no? So dito tayo magpo-point ng gusto nyo, no? Kaya wag nyo tawagin ama ang nasa lupa or ang nasa lupa, dahil uupo si Satanas sa templo ng Diyos. Tesalonica 2:4. Templo ng Diyos uupo si Satanas, kapangyarihan, taglayin yung kapangyarihan ni Satanas, no? So sino ba ang tumatawag na mga ama? Na kung ang ibig sabihin ng Bible, na binibigyan ng Bible na huwag nyo tawagin ama, dahil balang araw, yon nga ang magiging ama nyo, ang ama nyo, na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Tesalonica 2:4. Okay na? Yan lang. Good. So, ating pong Okay. salamat Prophet Louie, ating pong palakpakan ng kanyang stand, no? Stand ni Brother. So ngayon mga kapatid, dadako naman tayo sa cross-examination galing kay Brother Jared Albasura, at isahin naman niya sa pagtatanong ang ating kapatid na propeta, Prophet Louie. Ready ka na ba? Okay. So mag-umpisa na. Timer starts Let's start now. now. Okay, premise muna ito, premise ha. Yeah. Intindi ka ng premise. Sa 4:15 ng unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, ako ay naging ama. Tanong, tama ba si Apostol Pablo? Patunay na hindi masamang tumawag ng ama? O sinungaling si Apostol Pablo? Tama o sinungaling? Wala ako problema dyan pag Objection, tinawag Enrico. sa ama. Objection. Yes, Ano ba yan? Moderator's time. Ang kanyang tanong is Ang tanong categorical. ko categorical, sagutin mo Sagutin categorical. mo ng categorical. Tama ba ang talata? Patunay na hindi masamang tumawag Yes, ng ama? tinawag. Ayun, salamat. Wala problema. Amen. Praise the Lord.
Sunod na tanong. Sunod na tanong. Sa 5:13 ng unang Pedro, si Pedro tinawag na anak si Marcos. Contextually, kung ikaw si Marcos, ano itatawag mo kay Pedro? Ama, patunay na hindi masama tumawag ng ama, o ina, patunay na bakla kay Pedro? Ama o ina? Wala problema yan, Objection brother. moderator! Ano ba yan? Tinawag na ama, yes, okay yan. O yun, salamat. Explain? Hindi naman yan pare yung sinabi mo. Ang ama, power na, ginagamit. Hindi naman yan pare. Oh, dalawa kayo. Legit ang pangitao na ton. Kung naging doktor. Ah. Kung naging pare. Kung hindi pa naging pare, hindi pare. So next question. Hindi pare. Walang pare sa Jerusalem noong time ni Jesus Christ. Dahil papatayin ka doon pag nakikita ka. Okay. Next question. Sunod. Walang pare. Okay na. At the time. Okay na, sa 2:13 ng unang Juan, ang sabi ni Apostol Juan sa mga pare, isa si Pablo, sabi mo wala eh. Premise ito ha. Sa 15:16 ng Roma, ang mga apostoles pare. Sinulatan ni Apostol Juan ang mga apostoles na tinawag na pare sa 2:13 ng unang Juan na ama. Tanong, tama ba si Apostol Juan? Patunay na ang mga pare hindi masamang tawaging ama? O sinungaling si Apostol Juan? Categorical. Walang pare, hindi sila pare. Objection moderator! Hindi sila pare. Wait. Pause na tayo, pause. Objection granted, no? So ang kanyang tanong is, tama ba si Apostol Pablo na sa Roma 16:15 At 2:13 ng unang Juan. 2:13 ng unang Juan, Tama ba? tama ba o hindi na tawagin Oo, sa mali. pare? Tama o mali? Tama, mali. Tama Baka mali? sa Bible. Hindi yan, pare. Apostolis yan. Apostolis is apostolis. Wait lang bro. Prophet, Okay. Wait lang, prophet. Oh, no. Wait lang. Wala pare. Apostol, kaya tinawag apostol. Papayan mo na yan. Ulit yan. Dalawa kayo. Magtanong Sisinig ka. ng- Dalawa kayo. Bro, wag ka muna magtanong, bro. Mamaya ka na magtanong, no? Kung magtatanong ng categorical, nagsabi na tayo kanina na categorical question must be answered categorically, then qualification. So, kung tatanungin ka ng categorical, sumagot ka muna ng yes or no. Tapos, explain. Okay. Ano, ulitin ko tanong mo. Okay. Refresh. Oh, sige. Okay, Start now. ang tanong, ayon sa 2:13 ng unang Juan, sinulatan ni Apostol Juan sila Apostol Pablo sa 15:16 ng Roma na tinawag na tumanggap ng tungkuling pari. Premise ito. Kung sila Apostol Pablo ay tinawag na pari at tumanggap ng tungkuling pari, tama ba ang 2:13 ng unang Juan na nung sinulatan yung mga pare, isa si Apostol Pablo ay tinawag na ama? Tama? Yes or no? No, wala pare. No. Oh, explain ko. Malinaw na malinaw, walang pare na mga apostolos. Ang apostol is apostol, doktor is doktor. Wala yan. Kumbaga, ang ginamit mo na Biblia, dapat iatag nimo kung unsa na nga Biblia. Kay number 1, wala. Ang nag-eskwela pare, doktor. Hindi yung wala pinag-aralan. Ang pare may pinag-aralan dapat 10 years. Kung hindi ka nag-aaral 10 years, hulurong. Okay na. No, next question. Next question. Sa 15:16 ulit ng Roma, maliwanag na maliwanag, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, tumanggap siya ng tungkuling pagkapari. Ngayon, kung si Apostol Pablo tumanggap ng tungkuling pagkapari at sinulatan siya ni Apostol Juan na tinawag na ama, tama ba si Apostol Juan sa 2:13 ng unang Juan patunay na hindi masamang tumawag ng ama sa mga pare, o sinungaling ka? No pa rin. Tama o sinungaling ka? No pa rin, walang pare. Pag may pare, nilagay mo, wala. Wala. Sinagot na kategorya. Okay. Next Sabi question. mo wala. O tingnan nyo, knockout ito. Sa 15 days, knockout na. Dalawa na kayo. Sabi ko sa iyo, total dumadaldal ka. Dalawa kayo ng puno nyo. No. Papuntay mo dyan. So magtanong ang combative side. Hindi, dalawa na kayo. Bro. Yan, sa unya na bro. Isa lang ang amahan, tawgon ang Diyos. Ah, ito na. Hindi, wala pa. Tatanong na ako. Kasi mahon siya nga, tawagon amahan. Hilo. Sa langit. Okay. Pero kita, in create siya, hinimo ta sister and brother ang tawgon. Diyos. Sabi mo kanina, walang pare. Narinig yan. Timer starts. Next question. Sabi mo kanina, walang pare. Narinig
Marinig nyo yan. Knockout ito. Tapos ang karir nito, putulang sungay nito. Sa 15:16 ng Roma, ang sabi ni Apostol Pablo, tumanggap ako ng tungkuling pagkapare. Tanong, ayon sa aking nabasa, ano ang tinanggap niya? Pagkapare o pagkamanluloko kagaya mo? Wala. Ah! Ang Bible, wag yan. Wala. Wag yan, dilimatch. Dilimatch, wala ganun sa Bible. Dagyan ko na kapit ang Bible. Dagyan ko na kapit ang Bible. Wala na. Bro, kita bro. Sumagot ka Wala muna pala ng po eh. Job lang. ng kategorya sa sagot niya. Ano ba ang natanggap ni Pablo? Pagkapari ba? O hindi? O, ano tinanggap niya? Ayon sa Hindi ka pare. Apostol sila. Wala. No. No ako sa lahat. Dahil ang apostol, hindi pare. Wait, bro. Respeto mo na sa moderator, bro. Okay. Bishop, Propeta Louie. Ganito yan, bro. Na nagkaintindihan tayo kanina. I-report ko yung tanong. I-refresh ko muna. Nagkaintindihan tayo kanina, pag magtanong ng categorical, inuulit-ulit ko, sumagot muna ng categorical bago ang qualification. So, respetuhin mo, huwag ka muna mag-no, apostoles, ganyan. Categorical question must be answered categorically. So yun, i-refresh mo, Brother Jared, yung tanong. Okay, Ulit. bisayain na natin ha, para Start now. maintindihan niya. Sige, Ako na sige. mag-a-adjust, baga Sige. matapos Tagalog. Sige, now. Start now. Biblia to, tinan nyo, knockout na naman to. Sabi sa 15:14 ng Roma, 16:14 ang sa 15:16 ng Roma, gihimo akong sulugon ni Kristo Jesus aron mag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pari. Sumala sa ako nabasa. Oh. Sino itong alagad na pare na tinutukoy dito sa 14:16 ng Roma? Ikaw o si Pablo? Patunay na hindi masamang tumawag na pa. No. Sagutin mo muna, bro. No nga. Go! Sino? Kinsa? Kinsa ang isultihan? Si Pablo ba? Bugbog! O ikaw? Wala pa silang mutanag yes. Nabasa man. Ang imong tubagon, kinsa ba ang isultihan sa Roma? Sige, question ulit. O premise ito. Ah. Ang sabi sa 15:16 ng Roma, ang katarungan sa may sukong pagsulat ni Pablo. Okay. Gihimo akong sulugon ni Kristo Jesus aron pag-alagad mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pare. Kinsa ni giingnan nga pare. Sumala sa Roma. Kinsa? Ikaw o si Pablo? Tubag! Sino bang sinabihan sa Roma 16:15? Pare! Si Pablo ba o ikaw? Tubag! Dito ka Pero ba? kabutan din na siyempre si Pablo na. Wala na debate. Okay, explain, okay ha? Wag na natin pahabain ito. Dahil ang mga umalis sa Katoliko, kaya ng Iyak na! INC ni Manalo, dating daan, nagsihalisan dahil sa patunay na mali talaga ang pagtawag sa Ama sa mga leader ng church dahil malinaw naman nakalagay sa Matthew 23 na huwag tawagin Ama pero ang tigas ng ulo nyo ginawa nyo pa rin. Yun nga ang future natin dahil si Satanas sa magiging ama nyo. Thessalonica 2:4 uupo siya sa templo ng Diyos. Next question. May anak ka na ba? Yes. Okay, ito ha, premise ito. Ngayong may anak ka. Ito. Wala na, luma na. Sige, luma na. Last question. Okay, Oo, kabalon ako na. Huwag mo pag-aligingon, kabalon ako ano. Sige. Oo, may wala problema. Okay na. Okay na. Tanggap na. Ngayon, tanggapin mo. Ito ha. Pero objection man po kay pare, malang patunayan, dili malang tatay Wala ko. kang pakialam kung ano itatanong ko sa'yo. Hindi ka ang presidente ng Okay, Pilipinas. sige. Ito. Ngayong meron kang anak, anong tawag sa'yo ng anak mo? Papa? Patunay na hindi masamang tumawag ng papa? O mama? Papa o mama? Sagot. Ano tawag sa'yo ng anak mo? Papa o mama? Opo, sige. Wala. Di madala. 3 minutes mo! Ang doktor, ako. Meron ka 3 question, meron pa. 3 minutes po. Explain ko. Wala diri labot
Ang giingon nga kung kinsa man tawgon, una ko na sinabi kanina, na bisan sa bangkita may tigulang tawgon ko, Father. Ang pamatudan mo, katong pare nga may giiskwilahan, ang apostol is apostol, ang pare is pare. Hindi nag-eskwela 10 years sa mga apostol, so hindi sila makount pare. O ang number 1 dapat tawagon gani sa tinuod nga ama, kung gitawag ang ama, kung Okay, madali kayo, roll kayo. Sobra-sobra na. oh. Next question, please. Next. time lang. Papa, 2 minutes po. Oo. Next. Oo. Okay na yung 1 minute. 1 minute question, 1 minute Brother question. Jared. Okay, next question. Ayon sa ating tema, premise ito. Sa tema natin, patutunayan ko na hindi masamang tumawag ng ama. Ayon sa ating tema, alin ang hindi masamang tumawag? Ama, patunay na panalo na ako sa debate? Yung pa, o yung ina? basta. Ama o ina? Alin yung hindi masamang tawagin? Ay, sumala sa atong tema. Ama o ina? Ama o ina, yung tanong niya. Ama siya. Wala yapon. Ay, which means wala man pare sa una time ni Jesus Christ. Walay pare. Walay pare. Apostol, propeta. Walay pare. Walay pare. Ano sila last? 1 minute pa. Sige Walay pa. pare. Ano yun ba yun? Walay pare ha. Number 1, si Jesus Christ dapat ang tawgon na Father kung totoo yan. Pero magay si Jesus Christ. Ibigay mo, gitawag sa Ama. Okay. Tingnan nyo. Last question. Knock Oh, out to. Jesus Christ. Sabi niya, magbigay Bigay mo. daw. Bibigyan natin kahit walang Pasko. Ito. Ang Okay. sabi sa... Okay na? Last question. Last question. O sige. Basahin natin ha. Isayas. Hindi siya. Ayaw. Chismoso talaga. Go, last question. No match. Game, dalawang question. Go, 1 minute Propeta. question. Last question, Okay, last last answer. question. Sabi mo walang pare. Eto ha. Ayon sa 15:16 ng Roma, ang sabi ni Apostol Pablo, kami ay tumanggap ng pagkapare. Tanong, sinong mas matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw? Na Di nagpasalamat? mo. Ikaw o si Pablo? Di man na mao. Oh. Giingon ko. Kung si Jesus Christ gitawag Ikaw Ama. o si Pablo? Wait. Yung tanong is pasok ang tanong kasi sa ama at pagkapare. So ang tanong niya nasa 16 ng Roma Oh. na pare. So pasok po ang kanyang tanong, please. Sabi mo kasi walang pare. Okay. Kaya Wag naman wag ka mo lang sumagot kung hindi ang kita sabi tapos. naman ni Okay. Apostol Pablo, tumanggap sila ng tungkuling pagkapare. Yes. Sinong matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? 1 minute. Sagot. Tubag. Sinong matalino sa inyo? Ikaw o si Pablo? Panalo na. No match ang propeta. Okay, tapos na po ang Conclusion, Rodrigo. debate na to at mga